Magandang araw mga lods. Ito, magkakalikot ulit tayo. Bali bumigay ng transmission support nitong Hiace. So kailangan nating palitan. Kaso sa ilalim to mga lods. Kaya mapapakinabangan natin yung ni-repair nating mga jack. So, bali apat na jack ang ginamit ko dyan para siguradong ang safety natin. So sabay-sabay natin ginamit yung tatlong jack, pagkabilaan sa mulye at saka sa propeller. May differential niya para safety tayo. At yung isa naman na transmission jack sa transmission natin ilalagay para magbigay ng support at may angat natin yung transmission at matanggal natin yung transmission support. So medyo may kahirapan lang mga lods kasi kailangan natin dukutin sa ilalim. Medyo mahirap tanggal lang tornilyo ng nakahiga. So yun sinasabing tiyaga lang, mano-mano kasi tayo, wala tayong mga gamit na pang lifting mag-aangat. Pero dahil nga may jack tayong na-repair na ayos, so magagamit natin kung mayroon tayong mga gagawin sa pangilalim. Ayan, tinanggal ko na yung isang nuts ng transmission support. Yung isang ihe nagsusuporta dyan sa bali ang gitna niyan may rubber, so yun ang bumibigay sa katagalan rin, lalo na pagkargado akyatin ay talagang bibigay ang transmission support ng rubber. So medyo hirap lang tayo lods sa pagdukot-dukot. Sabi nga kapag may tiyaga may magagawa. So bali isang nuts yan doon sa taas, numero 21 socket ang ginamit ko. Tapos yung apat na tornilyo dyan, back rings ang ginamit ko, number 12. So bali Toyota Hiace yung van na pinapalitan natin ng transmission support. Bali maglilimang taon na rin kasi yan kaya talagang bumigay na rin. So ayan, ginadjack ko yung transmission na umangat ng kaunti para lumuwag-luwag yung tornilyo. So hindi lang kasi na focus yung camera. Mag-isa lang kasi ako dyan loads, ako yung nagkakamera. Gumamit lang ako ng stand ng camera, stand holder, para maitutok ko dun sa ginagawa ko. Ganun talaga, kailangan natin gumawa ng mga paraan. Actually first time ko yan na magpapalit ng transmission support. So panood lang sa YouTube.
magkakaroon tayo ng idea kung paano tanggalin, paano ibalik. Sinasakit 21 yan gamit ko. Eh kung may budget naman tayo mga lods, pwede na sana natin ipagawa sa iba yan. Eh sa akin kasi ay gusto ko matuto ako para may dagdag tayong kaalaman. Bali yung load, so may jack yan na pinakita ko, jack sa transmission. So bali 4 na jack ang gamit ko dyan. Pinasiguro natin at mahirap na, mag-isa lang tayo, nasa ilalim pa. So yun ang laging uunahin natin mga loads, yung safety natin lagi. Ayan, tinatanggal ko na yung tornilyo na number 12. Isa-isa ko nang tinatanggal. Hindi naman masyadong mahirap tanggalin yung 4 na tornilyo, yung 12. Hindi pa naman kinakalawang yung tornilyo eh, kaya medyo madali pang tanggalin. Hirap lang yan kapag kinakalawang na eh. Lalo dukot pa siya, so mahirapan tayo. Pero yan naman ay hindi pa kinakalawang. Bago ako umilalim yan loads, niready ko na yung mga gamit na malapit sa akin, yung mga gagamitin ko. Wala pa tayo dyan na higaan na pang dukot sa ilalim eh. Ano pa tayo ng budget para mas madaling kumilos kapag mayroong higaan talagang sadyado, kasi may gulong yun eh. Kaya mo lang ikot-ikot kung saan mo gustong pumunta, madali lang. Ayan, kasi plywood lang ginamit ko dyan. Yun, ligo na nga ng pawis eh. Sa pagkakalikot mga lods, kailangan ng tiyaga. Pag wala kang tiyaga, iinit ang ulo mo. Dapat malawak ang pag-unawa mo, lalo sa medyo mahirap na sitwasyon at pagtatanggal ng tornilyo. Pero kapag gusto mo naman ang ginagawa mo, magaan naman yun para sa'yo. Yun lang, kapag medyo ayaw mo sa ginagawa mo, ay talagang mahirapan ka. Parang mapipilitan ka ba. Parang pag gusto mo, ay talagang gagawin mo dahil gusto mo eh. Natutuwa naman ako kapag naaayos ko yung ginagawa ko. Yung bang accomplishment, karagdagang natin kaalaman. So ayan, tatanggal ko na. Ayun, nakita ko talaga mga lods, durug-durug talaga oh. Pati yung bakal talagang kinain na oh. Yun yung lods, yung rubber warak-warak na. So kaya kapag sa takbo at may karga, Primera Segunda, grabing maalog. Kaya pala warak na talaga. So yan Lord, nakabili na ako ng pampalit natin ng transmission support. Wala na ako nabiling tatlong auto supply na napuntahan ko dito sa San Mateo. Wala silang kaparehas ng hinahanap ko. Nakahanap ako mga Lord sa Concepcion, Marikina. Mas malapit sa Meralco. Yung okay ko dun.
nakakatawad tayo dun eh. Ayan, lagyan ko ng grasa yung kasalpak nating ihi. So yun ang magbibigay ng tibay sa transmission support. So yan lods, babalik na natin yung nabili nating transmission support. Pumasok ulit tayo sa ilalim para madukot natin at may balik ng tama. So baka pwede naman mga lods makahingi ng suporta, pa-subscribe naman at pa-like para naman mas lalo tayong ganahan gumawa ng mga simpleng mechanical works, mga basic na maintenance ng ating mga sasakyan. Dyan binabalik ko na loads yung mga tornilyo, bali 4 yan, number 12. So sakto naman yung nabili ko na yan at dinouble check ko yung butas nitong yung 4 na butas, akma rin sa doon sa luma at sa mga bagong nabili natin. Mabait naman yung tindero na binabilang ko kung may mali, balik lang raw sa kanya. Dapat ganun ang tindahan na nabibilan natin mga auto supply. Yung willing naman ibalik kapag may mali. Kaya kailangan lang, huwag naman magasgas yung items. Kung makasukatin mo lang, pag mali ang sukat, pwede natin ibalik. Lalo na pagsuki tayo, pagsuki na natin. Mabait naman ng mga auto supply, pero mayroong iba na ayaw magpapalit ng items. Yun yung mga tindahan na huwag ka nang bumalik doon. Mas maganda dala natin yung sample kapag bibili tayo ng pisa para hindi tayo babalik-balik, para hindi rin tayo mapagod. Pero kapag ikaw lang mag-isa, gawa mo, ikaw pa bibili ng piyesa. So nakaikot ako, nakarating ako ng Marikina, Concepcion. Doon ako nakahanap ng piyesa mga lods. So ayan, dukot lang ang dukot. Sa paulit-ulit nating ginagawa yan lods, matututo, mamamaster tayo, mamamasterin natin yan. Kaunting tiyaga lang, mahaba ang pasensya at asertado ang gawa. Kasi lalo na pang ilalim yan, hindi mo makikita lagi. So dapat sigurado ang gawa natin. Medyo mahirap lang talaga kapag sa una siyempre hindi pa tayo sanay, kinakapa pa natin, pero at least gumagawa tayo ng mga paraan. Ayan, hinigpitan ko na yung number 12 na tornilyo. Yan yung nakakapit sa transmission. Bali 4 yan.
Hindi naman mahirap higpitan at medyo malawak-lawak naman yung lugar niya ng mga tornilyo. Mahihigpitan mo naman ng maayos. Kaso nga lang nakahiga ka. Ay, hindi rin pala madali ang pagdukot sa ilalim mga lods. Ando na yung nangangalay dahil nakahiga ka, naghihigpit. Pero kaya naman. Malaga gusto mo ang ginagawa mo. So, masarap sa pakiramdam kapag magagawan mo ng paraan ng isang problema. Malakasan lang ng loob. Boy, tulog sila dyan, boy. Ang merinda na ako, boy. Sunod na project ko dito mga lods, yung timing belt. At medyo matagal-tagal lang hindi napapalitan rin to. At sunod yung lining. So set na yun, pati release bearing, clutch disc, center bearing, isang palitan na yun. So medyo malaki-laking budget nun mga lods. Wala natin pag-ipunan. Kailangan rin kasi nating may knowledge rin tayo sa mga basic na kunting problema ng sasakyan natin, kaya na natin gawin. Kasi kapag nasiraan tayo sa mga langaning lugar, magagawa na natin mismo, tayo na mismo. Basta't may dala ka lang tools, wag lang yung major problem, lalo na yung pang loob na, kailangan ng bungkal lang makina nyan. Kailangan natin ng eksperto nyan pag pang loob na. Pero yung mga panglabas-labas na mga pyesa, pwede na natin yung pakialaman kung malakas ang loob mo. Kung may na yun ang loob mo, hindi mo magagawa ang isang problema. So ayan, ligo na ako ng pawis dyan mga lods. Parang exercise ko na rin. Natuto ka na, pinawisan ka pa. Oh, maraming benefits. Yan, malapit ko nang magpitan lahat yan mga lods. Pag nagpitan na natin yung 4 na tornilyong D12 na yan, saka natin jajakan para maiangat natin at magtama yung butas dun sa ihi. May salpak natin.
sinisiguro ko lang yung higpit mga lods. Kumbaga ika nga 120 pa siguro, hindi lang 100%, 120%. Mas maganda rin kasi ikaw driver mismo, may kaunting alam ka sa mga troubleshoot o kaya mga basic problem ng sasakyan. Ayan, nagpitan na natin. Ayan, ginadjak ko mga loads na umakyat yung transmission. Pansin niyo, tataas yan. Kasi ginadjak ko, patatamain ko yung sintro ng butas. Sasalpa ko yung ehe. So ayan loads, may pasok natin ng maaliwalas. Ganun lang, pag gagawa kayo dapat may support na jack, lalo kung mag-isa ka. Hindi mo kayang tulak pataas yan eh. So jack talagang kailangan. Ayan naman ay napanood ko rin sa YouTube, idea na yan. Bago ko gumawa ng ganyan ng pagpapalit ng transmission support, nanood muna ako ng ilang beses sa YouTube. So salamat sa mga nag-upload ng paano gumawa ng mga basic na problema ng sasakyan. At sana loads makatulong rin doon sa inyo. Ayan loads yung jack. So ibababa ko na yan para nasikipan ko na yung tornilyo. So okay na yan, tapos na yan. So salamat sa panonood mga loads.